Bago tayo magsimula sa content natin, konting silip lang muna tayo sa live count ng partial and unofficial result ng election ngayong 2025 mga tropa ko. Nangunguna sa pagka-senatorial race etong si Bongo and sinundan siya ni Bam Aquino, and eto pangatlo si De La Rosa. At sana naman kung sino yung mahalal na bagong mga senador, alam nyo yun na maagawa sila ng batas na talagang makakatulong sa buong mamamayang Pilipino, hindi yung very specific or tipong iilan lang yung makikinabang mga tropa. And ayun lang yung gusto kong sabihin. At ang content nga natin para sa ngayong araw na to, konting paalala lang mga tropa sa mga binibili ninyo na mga printer. Ako mga tropa, personally, kung napapanood nyo yung mga previous kong vlog, talagang sinasuggest ko sa inyo etong Epson L1110 na printer. Kung ikukumpara mo siya sa Epson 121, di hamak na mas maganda etong printer na to. At sinabi ko sa inyo, kung bibili kayo ng Epson 121, eto na lang yung bilihin ninyo mga tropa ko. Pero meron tayong pero. Nowadays, merong mga dumadating sa akin na balita, and tinanong ko rin mismo specific etong pinaka-online store na to na nagbebenta nga na etong Epson 1110. Ayun nga, nilalagyan nila ng original ink. Kumbaga, tinetest out muna nila yung printer, or bago nila i-deliver sa inyo, meron silang nakalagay dito na reminder, please be informed that nilalagyan niya daw nila ng konting amount ng original ink to test the product. At mga tropa ko, nakakalungkot na balita, ngayon ko lang nabanggit sa inyo to. To tell you honestly nga, may nag-message kasi sa akin, kaya ako sa inyo isinasuggest etong 1110 na printer, na which is sa pagkakaalam ko talaga, at alam ko etong printer na to ay phase out na. Kaya nagulat ako dun sa nag-message sa akin na matagal na siyang supporter sa channel ko, sa Facebook, sa YouTube. Bumili nga daw siya neto at ginagamit niya for sublimation, at nag-avail siya sa akin ng online support. Kumbaga, in-install ko pa mismo yung pinaka-driver netong Epson 1110 sa pinaka-computer niya. Nilagyan ko pa siya ng borderless at sublimation ink yung ginamit niya. At pagkakaalam ko talaga, ibibenta sa inyo or ihahatid sa inyo etong printer na to na as is na walang laman na ink. Kumbaga, kung gusto nyo mag-pigment, sasalinan nyo lang ng bago. Kung gusto nyo mag-sublimation, sasalinan nyo lang ng sublimation, diba? And papaano na lang mga tropa, tinetest out nga muna nila or nilalagyan nila ng original ink. Papaano pa yung gagawin ninyo? So wala kayong choice kundi i-drain yung sinalin nila na dye ink na original. At konting paalala lang talaga mga tropa, no? Pasensya na kung hindi ko nababanggit etong mga sasabihin ko sa ngayon. Eto nga ang Epson 1110 ay matagal na siyang phase out, around pandemic pa. Sa totoo lang, kung makikita nyo dito sa ating Google, konting research lang, Epson 1110 was discontinued product, meaning it's no longer being actively manufactured by Epson. So, kung bibili kayo ng ganung product, saan nila kinukuha yung item na yon? Saan nang gagaling? Medyo sketchy, medyo red flag, dahil kasi nga ititest muna nila. Kumbaga, kung walang problema, good to go. Eto, may isi-share lang ako sa inyo. Tinanong ko nga yung store, sabi ko kung refurbish yung pinaka-product, ang reply lang sa akin nila ay brand new. Ganun lang yung comment nila or message nila, brand new, brand new, brand new. Magtataka ka, saan nila kinukuha yung product na yon? Hindi ko naman sinisiraan yung online store na yon. It is a packs lang. Packs lang yung tinuturo ko sa inyo kung paano nyo kikilatisin yung isang model ng printer, kung available pa ba yan, konting research lang, 'di ba? And sana naman nagiging transparent yung mga ibang seller. Ako mga tropa, matagal ko nang alam yung mga salitang mga refurbish, dahil nga kung matagal na kayong nanonood dito sa channel ko, na-share ko na rin sa inyo na dati bumibili rin ako ng mga refurbish na mga item at binibenta ko. Kasi nga medyo may pagkamura siya mga tropa, at kahit papano kumikita ako. Bumili ako dati ng gimbal, kung alam nyo yung ginagamit sa camera para maging stable yung kuha mo ng video. As is DJI na pinaka-mall sa Lazada, bumili ako at tinanong ko bakit mura. Sabi nga nila refurbish. And sana yung mga pagbibilihan ninyo na
mga store, sana din, transparent kagaya ng DJI. Kaya nalaman ko kung ano yung refurbish, kung anong nangyayari doon. Eto nga yung refurbish, no? It's either ni-repair na yung isang item, halimbawa pinalitan ng printer head or kung ano yung pinalitan doon, pinalitan ng damper, refurbish mo na yun na matatawag, tapos in-stay lang ulit siya or inayos siya as brand new. Sana nagiging transparent, no? Or yung tipong tinanggal lang yung alikabok or yung lumang stock as is, refurbish na yun. Brand new, as in parang brand new condition, pero refurbish na yung tipong pinagpagan mo lang. Ayan nga mga tropa, and cleaning. Dito na yung papasok yung tipong mga old stock, 'di ba? Kasi magtataka ka, brand new. Pero sinong nagmamanufactured noon, 'di ba? Pero anyway, eto ang pero natin. Kung mag-a-as-is ka as original dye ink, okay pa rin to. Okay pa rin to mga tropa. Nagulat lang ako ngayon dahil tinetesting na nila or nilalagyan na nila ng ink na konti. Kung brand new as brand new yan, bakit lalagyan mo muna ng ink? Bakit itetest mo ulit yan, 'di ba? Kung as brand new. Pasensya na kayo mga tropa sa mga nakabili or kung ano pa mang nangyari sa inyo dahil nga medyo ina-affiliate ko din etong printer na to. Siguro i-double check nyo na lang kung makakapag-message kayo sa store na to kung hindi nyo palalagyan ng original ink. Pero may nag-comment kasi dito mga tropa, nilalagyan daw talaga nila ng ink, tinetest out nila. Pero nung last year pa yun last year ko pa unang pinromote to kasi nga may nag-message sa akin, eto yung ginamit niya for sublimation. Akala ko naman hindi nilalagyan ng ink. Ngayon lang napapunta sa akin yung balita na ngayon nilalagyan na nila ng ink. Hindi ko lang alam talaga sa mga netong mga ilang nagdaang araw or buwan, 'di ba? So basahin natin yung comment dito, no. 1 star lang kasi may pre-installed ink. Kaabad trip ng transport ng printer, may ink sa tank. Bakit kasi nilagyan pa ng ink? Di naman lang nagtanong. So kung makakausap nyo itong store na to, kung ayaw nyong pasalina ng ink, 'di ba? Kung pwede, mas maigi pa rin talaga to etong Epson 1110 kung ikukumpara mo sa Epson 121. As is, mas okay na okay to. Kung medyo malakas lang talaga yung mag-sprinting sa ngayon dito sa amin, bibili talaga ako ng printer na to Pero sa ngayon mahina ang mag-sprinting kasi sa akin. Kaya nagpapa-job out na lang ako. Hindi na ako naggagawa ng mag-sprinting. Kumbaga, tumatanggap ako ng customer, sa iba ko pinapagawa, kumukuha na lang ako ng commission. Ganun yung ginagawa ko sa ngayon. And eto basahin pa rin natin. Sabi dito I asked the buyer not to test print since I will be donating the printer. Alam daw niya na risky dahil since it's brand new nga daw, my guts is telling me that it should be fine. Ayun yung ibig mo sabihin. Kung alam mo as seller, as brand new yan, bakit kailangan mo pang i-test, 'di ba? Medyo red flag pero okay pa rin talaga itong printer na to. Yun lang talaga yung gusto kong sabihin. Konting dagdag isipin lang, kung mag-original ink ka, stay as original ink eto. Pero kung i-convert mo to dahil meron ng naka-pre-installed na original ink, medyo 50-50, di ba? Nasa sa inyo kung susugal kayo sa product na to dahil di hamak na mas maganda etong printer talaga na to kung ikukumpara mo sa Epson 121. Inuulit ko, mas maganda to na printer kung ikukumpara mo sa Epson 121. Kung gagamitin mo to for pigment, for sabli, as is, okay na okay to. Ang hindi ko lang nagustuhan sa ngayon, mga tropa, yung nakarating sa akin na balita na nilalagyan nga daw ng ink. Yun lang, a simple warning lang mga tropa sa mga i-avail ninyo. And basahin pa natin yung mga ibang comment dito. Pagka-receive, kinabukasan, binalik ko dahil sira ang head. I had to pay half price for the new head. So, ayun nga, hindi natin nga alam kasi baka ito ay isa sa mga refurbish. Kasi ayaw sabihin nung pinaka-seller ang kino-comment niya sa akin or mini-message niya, brand new. Yun lang, di ba? And marami pa, may mga ibang nagko-comment dito, siguro kayo na lang mismo yung mag-check. Pero basahin muna natin etong nag-comment sa atin, isa sa mga tropa natin na matagal nang nakasubaybay dito sa ating YouTube channel. Basahin natin, shoutout natin etong si TRF Concepts. Sabi niya, sinasabi kasi ang Epson
1110 old stock na, and yes, kasi phase out na. Ayun nga mga tropa, sinasabi ko sa inyo, napakasulit na printer na yan, old stock nga, brand new naman. Ayun yung sinasabi ko sa inyo talaga mga tropa, old stock na pero brand new pa naman. Kaya nga sinashoutout ko itong printer na to, kaya isinasuggest ko sa inyo yung printer na yan. Kahit daw Epson T60 stylus or yung dating kalololohan ng Epson 8050, kung hindi ako nagkakamali, okay pa daw, basta hindi nagagalaw, as good as new pa rin yan kahit nakatambak, sabi ng tropa natin, which is true talaga. Mga tao kasi ayaw tumingin sa luma, gusto bago. Wala namang research. Considering the low print resolution ng Epson 121, isama mo pa yung detachable paper tray feeder, nakaka-bad trip nga talaga yon mga tropa. Walang paper catcher. Sa mga hindi naagamit ng Epson 121, yung sa pinaka likod ng Epson 121, wala siya yung pinaka sandalan. Kung hindi ako nagkakamali, nung bumili ako ng Epson 121, yung sa tropa ko, wala talaga siyang sandalan sa likod. Kailangan mo pang bumili. And wala rin talaga siyang paper catcher. Kumbaga, lalabas yung bond paper mo, wala siyang saluhan. Ikaw pa yung gagawa mismo ng diskarte. So ayun nga mga tropa, at nag-comment din dito si Glenn, sabi niya, yan sana plano ko bilhin kaso may 5 to 6 reviews na pare-parehas yung complaint nila na gamit yung unit may ink na nakalagay or may problema sa printing, kaya nag-aalangan ako bilhin. Sorry tropa, kung ngayon ko lang nabanggit to kasi hindi ko rin alam na meron na palang kasamang ink or meron ng pre-installed ink, kasi nga yung isa nating tropa na talagang matagal na rin na viewers sa atin yon, as is babae siya and matagal na siyang nagpapa-online support sa akin. Yun nga yung ginagamit niya sa kanyang sublimation printing. Siguro during that time hindi pa nilalagyan ng pre-installed ink, and as times goes by siguro tinitesting na nila yung mga printer, and sa tingin ko kaya nila tinitesting baka maaring refurbish na talaga or hindi na siya yung tipong as is na refurbish na old stock lang, 'di ba? May nakalagay naman talaga dito kung ano yung meaning ng refurbish. Yung isa, yung refurbish as in repair, kaya nila tinitesting yung printer head, or yung dating mga una-una nilang product na as is good as new, as is old stock lang, kaya siguro hindi nila nilalagyan ng pre-installed na ink. Ayun lang yung masasabi ko, no? Doon lang tayo sa mga facts, doon lang tayo sa katotohanan na kung ano yung mga possible na nangyayari. So eto, last comment neto ni TRF Concept, you can message them po na hindi mo palalagyan ng ink yung printer, ipapaship nila yan sealed sa'yo. Yun. So ayan yung sinasabi ko, no? Kontakin nyo na lang mga tropa yung seller na syempre kung gagamitin nyo to as pigment, as sabli, which is sugal talaga. Ayun talaga yung mangyayari. Sugal talaga sa printer na to kung magko-convert ka ng pigment or into sublimation ink. Kasi wala na namang warranty yan kapag gumamit ka ng mga ganyang inks. Yun lang yung masasabi ko. As ngayon, ayun lang yung pwede kong ipa-warning sa inyo, i-message nyo sila bago nyo bilhin to, hindi yung check out, message nyo sila kasi sugal talaga yan mga tropa, kagaya nga na itong Epson 1110 na to, old stock na talaga siya, pero di hamak na mas maganda to sa Epson 121. Again, di hamak na mas maganda pa rin to sa Epson 121. Message nyo lang sila kung i-avail nyo to, at sugal talaga sa mga printer na i-convert ninyo into pigment ink. Kung nakita nyo naman or dumating sa inyo na as is, na sealed yung product, edi okay na okay, good as new yun, or hindi pa yun naggalaw, basta nakita nyo na sealed as is. Yun lang, no? Konting paalala lang para hindi kayo kahit papano clueless or kahit papano meron kayong idea, 'di ba? So dito na lang natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin na nakikita nyo dyan sa screen, i-message nyo lang ako. At sa mga gustong mag-avail ng Canva Pro, message lang mga tropa. Salamat nga pala sa mga nag-message sa akin, sa mga nagbigay ng tulong tungkol dun sa pinost ko nung nakaraan regarding dun sa aking lola, 'di ba? Shoutout sa inyo. Maraming salamat. God bless. Like, share, and subscribe. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Hindi naan sa promo. Huwag kang magpapauto. Mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype sigurado
Sariling